Sino nag-uutos sa inyo sa commissioner na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%, whereas those are the computation that according sa Philippine Stock Exchange ay napakababa, 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% nawawala sa taon-taon sa ating mga kababayan. Lalo tigit nung panahon ng pandemic na kung saan ang ating mga kababayan ikinulong sa mga tahanan. Pambili ng gamot, hindi na binili ng gamot, mamamatay ang anak. Hindi may palibing. Bakit? Nagbayad ng kuryente. Binayad sa ataol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, run away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust. Lahat ng involved sa non-computation of the WACC must be held responsible. I'm sorry to say this. Mag-resign na po kayo. Galit na galit si Kong Fernandez sa mga ERC Commissioner dahil simula pa ng 2014 ay hindi pa rin kinakalculate ang tamang taripa ng Meralco. Ayon sa kongresista, tila may nagutos sa kanila na wag i-calculate ng maka-kickback ang mga commissioner. Engineer Galang, since kayo rito yung pinaka-engineer ng ROS, bakit po tayo hindi nag-compute? Your Honor, it's in a process. Hindi pa po kasi. Mr. Chairman, I beg to disagree sa sinasabi niyong on process. Kasi 7 taon po yan. 2016 to 2022, hindi po kayo nag-compute. So I would like to explain sa ating pong body at sa ating mga tao na every 4 years na tinakda ng rules and guidelines ninyo, magko-compute po kayo. Every 4 years. Kaya nga meron tayong first regulatory, meron tayong second regulatory. Pagdating po ng third regulatory, 2011 to 2014. Sa fourth regulatory, nung mag-start na po yung 2015 hanggang 2019, hindi po kayo nag-compute. So, sa hindi nyo pag-compute, ang siningil sa atin ng Meralco is 14.97%. Alam nyo po ba na sa kadahilan ng hindi po kayo nag-compute ng tamang WACC, ang sinisingil sa atin is 14.97%. At kung titingnan nyo yung ating yung table, yung first line, paki-zoom na lang muna po. Paki-zoom. Ayan. Yan po ang ops, tama na. Yan po ang WACC ng Meralco. History po nila yan. Pagdating po ng fourth regulatory period, 2016 to 2015, according po sa Philippine Stock Exchange, yan po ang dapat nasisingilin sa atin ng Meralco. 7%, 4%, 6%, 5%. Pero dahil hindi po kayo nag-compute mula noon hanggang ngayon, ang sinisingil sa atin ng Meralco, 14.97%. All the way. Yan ang sinisingil sa atin. At overcharge sila ng mga porsyentong ito na nasa dulo. In other words, Mr. Chairman, because you have not computed the actual WACC na ningil ang Meralco ng 14.97. Ngayon ang tanong ko, Madam, since you yourself have disclosed that hindi nag-compute ng 2016 up to 2022, we, the consumers, you and I, all of us, are we entitled to a refund? Yes or no? Pag nakita po natin ganun po yung number, over-collection po siya, may refund po talaga yon. Ma'am, it was submitted by Meralco sa Philippine Stock Exchange ang WACC nila daily. I was confused because during the time that we are deliberating, you were asking, kailangan natin i-compute. Tignan nyo ang WACC ng Meralco. Magpunta kayo ng Google. Every day, WACC Meralco, lalabas. Ngayon, today, as of today, 8.1% ang WACC ng Meralco.
Pero magkano sinisingil sa atin hanggang ngayon? Mula 2016 hanggang ngayon, habang gumagamit tayo ng ilaw at aircon at mikropono, sinisingil nila tayo ng 14.97. Pero sa WACC nila for today is 8.1%. Ang conversion po niya, alam niyo kung magkano? Is 22.5% of the profit share nila. Na 48%, which convert into 50 centavos per kilowatt hour. And that translates to billion of pesos. Now ngayon, Attorney Galang, Engineer Galang, sino nag-utos sa'yo na wag mag-compute? Kasi ito is betrayal of public trust to ha. This is subject to a case against you. Dahil kayo ang pinagkatiwalaan. Kayo ang pinaka-director. Si Engineer Alvin Ortega, siya ang Tariff and Rates Division. Engineer Alvin, sino nag-utos sa iyo na sabihin na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon para sa tamang taripa na sisingilin ng Meralco sa bawat isa sa atin? Your Honor, good morning po and thank you for the question. Your Honor, as you correctly pointed out po, yung pong pag-compute is may sinusunod po na rules. Oo, alam ko na yun, 7 CRC, taon kayo hindi nag-compute. Huwag nyo na kami paikutin dito. 7 taon kayo hindi nag-compute. Sino nag-utos sa iyo huwag mag-compute? Your Honor, kaya nga po Okay, wala pong... nag-compute ka hindi? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nag-compute sa loob ng 7 taon. Alam nyo na may reset. Alam nyo na papasok ang 2016 hanggang 2019, fourth regulatory period. At hanggang ngayon, hindi kayo nagko-compute. Bakit? Dahil sinabi ba ng Meralco, huwag kayo mag-compute? Kasi kapag pinagbatayan natin ang parameters ngayong 2014, napakababa at tataas ang singil sa taong bayan. At kapag ganoon, wala na kayong makukuha, wala kayong matatanggap. Sabi mo sa akin, mali ba ang iniisip ko, panaginip lamang ba? O tunay na nangyari ang bagay na yon? Yun nga po, Engineer, 7 taon kayo hindi nag-compute. yun nga po, Your Honor, we have to follow the rules on how we will computing. But then since wala pong rules na Binabasino? na-adapt ang ERC, that's why wala pong compute, Engineer. Your Honor. Engineer, gusto yung basahin ko yung inyong role? Ang role ninyo, responsible and regulatory operation service for the formulation and enforcement of standards and rule and regulation affecting the electric power industry and guides the Commission in the prescription and enforcement of the adopted principles. Kayo ang gumagawa. Kayo ang backbone ng commissioner. Dadalhin nyo sa kanila. Sino nag-utos sa inyo sa commissioner na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%, whereas those are the computation that according sa Philippine Stock Exchange ay napakababa. 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% nawawala taon-taon sa ating mga kababayan. Lalo tigit nung panahon ng pandemic na kung saan ang ating mga kababayan ikinulong sa mga tahanan. Pambili ng gamot, hindi nabili ng gamot, mamamatay ang anak. Hindi may palibing. Bakit? Nagbayad ng kuryente. Binayad sa ataol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that foreign investors ran away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust. Lahat ng involved sa non-computation of the WACC must be held responsible. I'm sorry to say this. Mag-resign na po kayo. 7 taon po ninyo na hindi ginawa. Ngayon, ma'am, I was asking you, ma'am, having said that, na naandito na po ang computation ng Meralco. Mismo Meralco nagsabi, ito, WACC namin eh. Pero sinabi ng ERC, hindi, sundin nyo na yung dati, 14.97. Wala kayong ginawa sa loob ng 7 taon eh. Wala silang ginawa. Wala kayong ginawa. Kung wala kayong ginawa, ang ibig sabihin, naniningil pa rin ang Meralco. Hanggang ngayon, sinisingil tayo. Ngayon, ma'am, sinabi ko po nandito na parameters. Kunin na lang po natin yung kanilang WACC. Can we have a confirmation from you
that you will start the process of refunding. Kasi ma'am, pag hindi po kami nakakuha dito ng refund, I will tell you, I will initiate an impeachment case against all the commissioners. Ha? We have not computed, we have not computed yung WAC. Dahil ito yung pong responsibilidad ng ating pong mga commissioners. Nabigyan ng tamang rate ang ating mga kababayan, including the transmission rate. Tanong ko sa inyo, nag-compute ba kayo ng transmission rate from 2016 up to now? Engineer Galang, transmission rate. Wala pa pong bago yung Magkano ang rate na sinisingil nila sa atin? 15.04%. 15.04% na according sa IMAR na binigay sa inyo ay lumalabas lamang dapat ang WAC nila 6.84%. Pero hindi po ninyo binago. Hindi po kayo nag-compute pagdating sa distribution and transmission. And that's the reason why, Secretary Lotilla, this is a short-term solution of the problem of our country. Hindi lamang to Meralco, Mr. Chairman. If you will see the next page of my presentation, hindi presentation, but my documents that I have submitted sa inyo lahat. Mr. Chairman, hindi lang Meralco ang nag-lapse na hindi kayo nag-compute. Engineer Galang, 19 na distribution utilities na hawak ko ngayon, hindi kayo nag-compute. Bakit? As mentioned po kanina ni Engineer Ortega, Your Honor, wala po kasi nalabas na rules which we should follow in the computation.